Nais ko lang ipaliwanag itong sovereign wealth at saka divine wealth para malaman nyo. Kasi ang daming nag-aangkin. Ngayon may lumalabas na naman. Larry, kung anong pangalan niya? Larry Perguanas yata yung. Kaya natatawa lang ako. Hindi naman pag-aari ng Marcos yan eh. Kaya wag na nilang ipagpilitan. Piragos. Larry Piragos. Siya daw ang spiritual wonder boy. Di ko kanya di problema ba yun? Di kunin niya. At nung daw, nakausap daw nila si King Charles. Bago naman maging hari yan kilala na nila ako hindi pa namamatay si Queen Elizabeth, kilala na nila ako. Dahil 2018 pa yan Ayan, yung sovereign wealth na yan, ay hindi pag-aari ng gobyerno yan. Hindi ko rin pag-aari, nakapangalan lang sa akin. Yan ang madalas kong sinasabi. Pagkatapos, hindi pa rin pag-aari ng mga Marcos yan. Kaya nga nagpalabas ng mga dokumento para linlangin ng tao na talagang sa kanila yan. Ang daming kumagat. Kaya natatawa lang ako sa kanila noong 2018, nakilala na nila ako. Pero iba ang pangalan na nakalagay doon. Nung sulatan ko si Axel Weber. Ang nakalagay doon ay Amigo Ermitaño. Kaya nga ang tawag sa akin noon Mang Ermin. Mang Hermi. Yan ang mga tawag sa akin noon doon sa Aurora. Pagkatapos ang dami nilang kung sino-sinong pinalalabas nila. Meron si Anthony Santiago Martin. Pagkatapos yan siguro yung sinasabi ni yung gagang Lady Min na o di, kung inyo, no problem yan. Kaya lang, baka hindi ninyo makuha. Yan ang sinasabi ko. Kasi ang sovereign wealth, hindi kasi naintindihan ng tao yan Maski na yan divine wealth, hindi naintindihan ng tao yan. Kaya yan ang gusto ko ipaliwanag sa inyo. Para malaman nyo na hindi kayo malinlang. Hindi kayo makuha ng misinformation ni Marcos. Nung yan, yung Larry, anong pangalan? Larry Piragos. Ay sabi niya, nakausap nila. Pag naging presidente, yung kupal na yun, ay sigurado daw mabubuksan na. Bakit hindi na mabuksan hanggang ngayon? Sinasabi ko, talagang ito yung mapag-angkin ito para nabubuang ng mga Marcos Kasi yun ang pagkaalam nila na yan ang kayamanan nila, kanila yan. Ngayon, itong United Coconut Planters Bank, nakiisa na sa Land Bank of the Philippines. Dyan sa United Coconut, may pera din dyan. May sweep ko dyan. At saka ang magbibigay ng instruction ay hindi naman ako pupunta ng bangko Sila lalapit sa akin.
Kasi bibigyan sila ng instruction ng International Court of Justice, yung mga bangko na yan, na ibigay sa akin yung mga pera na yan. O, di alam na ninyo. Ano yung ginagawa ni Lady Mina? Ganun ko, anong gumagamit ng maraming papel. Nako, bulahan. Kaya nga sabi ko, kung hindi ninyo alam ang mga proseso, magsitigil na kayo. Malalagay kayo sa kahiyaan eh. Pero ayaw nyo tumigil pa, diba? Kasi bayaran kayo. Yan ang mahirap dyan. Kaya ako natatawa na lang. Kasi itong sovereign wealth, ito ay mga sinanlaang ginto ng mga sumanlang ginto, sinanla ng mga bansa mula sa UBS upang kanyan magamit nila sa kanilang pananalapi. O, maliwanag yan. Sasamla ka. Ngayon, kung magkano sinanlaan mo, kikwentahin yan. O ilang tonelada. Kung magkano halaga ng ginto. Ngayon, papatungan yan ng porsyento. Kung magkano ilang porsyento, kung 2% o 3% kada taon. Kasi ang kwenta ng interest ay kada taon. Oh, kaya yung mga kumukuha ng motor dyan, ang interest nila, buwan-buwan, mali yun. Basta nagkuhan ka ng interest rate, kailangan dyan, taon-taon. Kung 12% ang interest niyan, sabi niyan, 12 kanyan, i-divide mo, kung kalahating taon, i-divide mo by 2, magiging 6% lang. Kaya marami naluloko eh. Diyan din ang mali ng kwan ng Bombay. Oh. Kaya, yung mga nagkukan ng motor, kaya kung minsan, pag alam na nila, nabawi na nila yung puhunan nila, may tubo na sila, mayroon pang konting kulang, hindi na nila kinukuha. Binababayaan na nila. Pero ang mangyayari naman kasi dyan, itong mga empleyado ng mga motor na ito, pilit sisingilin, tatakutin, hahatakin. Bawal na yun. Bawal na maghatak ng kwan. Kung mahigit na kalahati na ang nahihulog mo. Ganyan yung kwan ng interest. Ngayon, kung ang interest 2%, ngayon, ita-times mo yan kung ilang taon mo sasanglaan ang ginto. Karaniwan yan, 25 years. Ngayon, pag kinenta mo yon, yung interest plus the principal, kung magkano yung halaga ng gintong sinanlaan mo plus interest, yun ang i-divide mo by 25. Dahil 25 years mo, yan ang usapan eh. Di-divide mo 25, yung yung dividend nun, yun ang parang premium na uhulog-hulugan mo yun taon-taon. Kaya nga, ang Vatican, siya ang kumukontrol ng mga central bank. Kaya yan, napagbintangan noon, ang Vatican, siya ang may-ari ng mga central bank. Kasi silang kumukuha, titignan nila kung gaano, kung yung papel na gagamitin mo. Nakamonitor yan. Kung ilan na i-imprenta mo. Kasi nakabatay yan sa dollar eh. Kung magkano yung dollar, yun ang ikukuha mo. Ibabatay mo sa salapi mo, gaya sa atin. 56. Kaya yung $1, 56. Yung, kung magkano yung halaga ng ginto sa dollar,
itatay mo mismo 56. Yun ang i-imprenta mo din. Ngayon, yung papel, hindi mo pwedeng gamitin, hindi pwedeng sumobra yung gagamitin mong papel. Kaya nga sila nakakuan yan. At saka yung klitsi na yan, ilalagay nila sa isang safe box na ang nakakalam yung batikan. Saan ngayon mapupunta yung hulog? No. Yung hulog na yon, mapupunta yan, dapat mapunta yan doon sa PNB Naga. Pero inaangkin ng International Monetary Fund. Kasi pinasunog na nila yun noon eh. Akala na nila patay na ako dahil ang hula sa akin noon, pagdating ng 49, mamamatay na ako. Yan din ang sabi ni Pare Pedring sa akin. Ngayon, nung malaman ni Marcos yan, kasi si Marcos, nung kupitin niya, nakawin niya, yung war damage o reparation, bayad pinsala ng Japan sa Pilipinas dahil natalo sila sa gera, obligado sila magbayad eh. Kinupit niya. Binigyan niya lahat ang mga politiko para may lihim yan. Pagkatapos nagpalabas lang sila ng mga bombero o ambulansya, ay yung sa bayan namin, bombero, jeep lang yun eh. Palibasa walang kwan. Kaya ang ginawa, yung bombero, patrol car din ng pulis. Ang ka naman nakakita ng gano'n. Ngayon, inutusan niya si Jack. Siya na inutusan niya mag-deposit. Ngayon ang ginawa niya. Kasi yan ang pinagkakatiwalaan general ni Marcos eh. Na wala nakakaalam. Nalaman ko din eh. Ako din ang nagsabi doon sa tao ni Nene Pimentel. Si Banjo Villanueva na tiga Paranaque. Dahil kinausap ako. Nakiusap siya sa akin. Pinuntahan nga ako eh. Sinabi ko sa kanya. Pero sabi mo muna sa akin, bakit? Kasi nakalihim yan kako. At hindi ko pa pwedeng ibilantad sana noon yan. Ang sabi daw ni Enrique Sobel, yung naka-wheelchair na Sobel, yan, unang magkukuan yan, ang magmamature na gold volume certificate, ay nakapangalan sa general na yan. O di, nalaman na. Kaya nga sabi ko, si Nene, dating sumisigaw, doon sa Mindiola, magnanakaw si Marcos. Magnanakaw si Marcos. Yan sinabinay. Marami dyan na dating aktivista na naging politiko. Bandang huli, sila naman ang magnanakaw. Dahil nga dyan sa mga pera na yan. Tadali nila na silaw. Kaya nga sinasabi ko, tanging si Rene Sagisag ang hindi nabiyayaan. Kaya umayaw siya sa politika. Masyadong marumi. Hindi alam na ninyo nangyari. Ngayon, meron ko niyan eh, yung sovereign wealth na yan, may pinaglalaanan yan. Ayan ay nakabatay doon sa Sustainable Development Goal na lahat ng bansa pumirma dyan, lahat ng presidente o prime minister na membro ng United Nations pumirma dyan. Kaya nga nagrereklamo ako, bakit ang Amerika at China umayaw?
Kasi masama ang kwan nila pakay nila Ang pakay nila, yung kayamanan ng Pilipinas, at saka kayamanan, at saka yung deuterium. Yung China deuterium. Kaya pilit nga inaagaw yung mga isla dyan. Sa buong akala kasi nila, nandyan ang deuterium. Ngayon, ang Amerika naman, ang hinahanap niya, yung mga treasury note at saka mga ginto. Kasi yung treasury note, malaking halaga yon. Isang piraso ng silver edition, $1 million. Isang piraso lang yun Kasi pinasubukan ko kay Parin David, napalitan nila, pero ang laki ng porsyentong kinuha sa kanila. 60%. Kaya ang natira sa kanila, 40% nung 1 million, di 400,000. Kinuha nung abogado naglakad sa kanila yung 20%. Kaya 20% lang ang natira sa kanilang magbayaw. Kaya, pero ang sabi ko sa kanya, pare, kung mapalitan mo yan, iyon na yan. Kaya nga, ang naging kuwan ko lang, probinsyo ko, yung kuwan, yung sweater, sweatshirt, yung sweater, na kuwan, 1 million. Pero sa akin, hindi pinag-iintindihan Pera lang yan, ang kuwan ko, katwiran ko. Then, ako din ang nagsalita sa kanila Pare, kung mapalitan mo yan, iyon na yan. Napalitan nila. Pero inilihim din niya sa akin. Pero alam ko yun. Kasi may pinakitang kwenta siya sa akin Pare, yan ang kinita namin nung kuwang kanya. Kikita ka ng 400,000? Mas kinasama-sama kayong magpapamilya sa loob na 1 taon? Pero hindi ko na yan. Napag-usapan lang natin. Ngayon, kasi kukuhan natin ito sa sustainable sustainable development goal. Kasi 3 P ang bottom line niyan People, planet, at saka itong profit. Magpupuhunan ka, pero kailangan kwan. Kaya dito ko kukunin sa sovereign wealth ang puhunan para sa deuterium. Sinabi ko naman, hindi ko bubuksan lahat yan hanggat nandyan sila. Kaya ito tahimik si Marcos. Maski na mura-murahin ko yan. Hindi siya makakibo. Mas mataas ang immunity ko sa kanya dahil ako international ang immunity ko siya dito lang sa Pilipinas At saka hindi yan ang kumandidato. Yan ang sinasabi ko. Lahat takot. Ultimo media, mga takot lahat yan. Kaya nga itong land bank na ito, kung pinalabas ninyo yung pera na yan, ikaw na CEO at presidente ng land bank, mananagot ka. Sabihin ko sa iyo totoo. Hindi pag-aari ng gobyerno yan, mga nakalagak dyan, yung puhunan na yan. Kumbaga sa kanyan, ginamit yan upang linlangin ang tao. Dahil hindi dyan pumapasok. Kasi sa halip na sa PNB Naga at PNB New York ay pinalitan nila. Pinapapasok dyan ang pera. Halos lahat ng bangko, malalaking bangko dito sa Pilipinas ay nakakuan dyan. Sabihin ko sa inyo totoo, nakalaan dyan. Ngayon, ipinasok nila dyan para puhunan. Ganon din sa Development Bank of the Philippines. Kung sino namumuno dyan, binigyan ninyo, mananagot pa rin. Huwag niyong sabihin na hindi kayo mananagot.
Dahil yan, hindi pera ng kwan yan. Yan ay nagmula sa Heritage Fund. Ang pinakamalaki dyan, yung BPI. Ano ang mga ikukuha ng sustainable kwan? Nandito eh. Yung kwan na yan, para sa Sustainable Development Goal, para sa kabutihan ng sangkatauhan yan. Gagamitin niyang pera na yan. Ipupuhunan yan. Kaya nga, sovereign wealth. Pero yung ikinukwan, ilinalakad ni Marcos at saka ni Jokno na Maharlika Investment Fund, wala namang exist na pera eh. Naghahanap sila ng mamumuhunan. Sino magtitiwala sa mga Marcos? Puro alam ng buong mundo na magnanakaw yan. Inangkin nila hindi kanila. Ngayon, ang nasa Sustainable Development Goal, yung ikawalong pakay nila, ay magkaroon ng disenteng trabaho tungo sa pag-unlad. Kaya yung mga OFW, hindi na kailangan pumunta sa ibang bansa. Dito na lang magtatrabaho yan. Kung magkano yung sweldo, doon maliit lang ang sahod nyo eh. O, nagpapaalipin pa kayo. Yan ang gusto ng mga politiko. Inuutulan kayo, sasabihin, makabagong bayani. Kung makabagong bayani, binabaril sa kanyan, sa EDSA. Ang ikasampo na pakay ng Sustainable Development Goal, yung iiwasan ng hindi pagkapantay-pantay ng mga trabahador. Kasi magkakaroon ng discrimination eh. Kasi ito yung balak ko. Magtatayo tayo ng mga kumpanya. Ano ba hindi? Marami dahil kailangan din natin. Pero sa isang kumpanyang papasukan ng isang trabahador, may profit sharing, kasusyo sila. Kaya yung kung na yan, kunti lang ang tubo niyan. Upang mapababang presyo. Kaya nga pababagsakin natin yung mga negosyo ng mga oligarchs dito eh. At saka yan, ikakalat sa mga probinsya para hindi nakaipon sa Maynila. Nandun ka sa Mindanao, nandun ka sa Bisaya, pupunta ka dito sa Maynila para magtrabaho. Iiwanan mong pamilya mo, mabuti kung binata ka o dalaga ka. Kaya, yan, isisegregate natin. Kaya nga, ang susunod na, hindi ko pwedeng sabihin kasi yung susunod kong plano eh. Hanggat hindi ko nagagawa, hindi ko sinasabi. Yan ang kwan lang dyan. Dyan lang nakapokus na magkaroon ng kanya-kanyang pabrika sa kwan para hindi na sila luluwas. Baka mamaya gayahin na naman nila eh. Kung ano sinabi ko, pagkatapos sasabihin ni Lady Min, ginagaya ko. Kung yung salita lang na makinig ang may pakinig eh. Ako may kwan nun eh. Siya din ang gumaya. Pagkatapos, ikukuan natin sa climate action. Ano yung climate action na ikukuan natin? Yung deuterium. Kasi malala na eh. Kailangan natin ng deuterium para magkaroon ng magandang oxygen, mawala ang pollution. Kasi yung deuterium, yan ang fuel of the future. Pero hindi binabanggit ng mga mainstream media yan. Ang sinasabi lang nila, sa buong mundo linalahat ko na. Ang sinasabi lang nila, hydrogen. Pero diyan kukunin.
Kasi napaka-kwan yan eh. Paghihiwalayin mo, oh, pag pinaghiwalay mo, ang hydrogen, ang deuterium, magiging hydrogen at saka oxygen. Kaya nga ang chemical composition niyan, H2O2. O ngayon, reimburse anong sinasabi mo H2O lang? Tanga-tanga ka. Ayun, patay na yata itong gago na ito. Hari daw. May hari ka pala. Ngayon, pag kinuha niyan, di nakahiwalay na. Sa pamamagitan ng electrolysis. Diyan lang, simple lang. Pagkatapos, pag kinuha mo yan, gagamitin mo sa sasakyan para wala ng pollution. Sa paggagawa ng mga bakal, sa pagkuhan, mapapadali yan dahil yung init. Kailangan yung paggawa ng bote, mga glass, yan, mapapadali yan. Kung kuwan na yan, pag nag-intake yung makina, yung piston ng makina, bumaba, ihigop ng kuwan yan. Ihigop ng nitong oxygen. Kasi dalawang tangke na yan eh, paghihiwalay mo lang eh. Ngayon, pag compress mo ng ganon, yung piston, sasabayan ng konting daloy ng hydrogen. Oh. Para hindi yan, bubugahan ng konting hydrogen. Kaya yan magkakaroon explosion. Pero, maglalabas ng tubig yan. Oh. Kaya yan ang sinasabing fuel of the future. Kasi bakit hindi nila sinasabi yung deuterium? Kasi ang gusto ng Amerika at saka China ay sila ang kwan. Kaya nga, ang gusto ng tarantadong original na anak ni Marcos na ito, yung couple na yun, ang gusto niya, 100%. Ito mo kasapangan niyan. Kasi, ang nagpapaikot dito sa dalawa, China at saka gobyerno ng Amerika, gobyerno yung China, ay yung Goldman Sachs, yan ang ng Illuminati. Gusto ni Marcos malampasan pa ang kayamanan ng mga Rothschild. Yan. Kasi yung Rothschild may lahing kanyan, Hudyo. Kaya sa Amerika, ang pinakamayaman na tao dyan, mga Hudyo. Pag umalis ang Hudyo, kinuha nila yung pera nila, bagsak ang Amerika. Tandaan ninyo yan. Ano yung mga Hudyo na yan? Yun ang mga nasa Israel. Ayun, ikon na natin ito. Itong atakbo na yung oras, makuha na tayo. Yung divine wealth. Ang divine wealth na yan, nung makita ni Marcos na may nakalagak na gold certificate, gold treasury note, gold edition, kinuha nila, ikinuha kay Ayala para mabuo ang BPI. Kaya dyan sa BPI, may nakalagak dyan na 3 trilyon dolyar. Karamihan doon sa iba, mga 100 lang yan. Ay mga bilyon. Pero malaki. Ayan. Dinalaman na ninyo. Pero dyan babatay yung ni Sara Gisara. Kaya yung sinasabi ni Princess Elizabeth, kuno. Oh, kuno na si Trump ang magkukuhan. Anong pakialam ni Trump dito sa kayamanan ng Pilipinas? Kaya minumura ko din si Trump eh. Si Trump, tao ni Marcos yan. Paano napunta sa kanya yung ibang building ni Marcos?
Kaya napakabigat. Kaya ako, pinag-iingatan ko, natural lang ng pag-ingatan ko ito dahil hindi akin ito. Eh kung ako'y suwapang na katulad ng mga Marcos na ganid, di tinanggap ko yung maging CEO ako sa Britain. Pipirmahan ko lang at saka aalamin ko lang kung saan napupunta mga pera. Eh ang kung naman ng mga mga Illuminati, ang alam nila matanda na ako, konting panahon na pagbibigyan lang nila ako. Pag namatay ako, kanila na naman yan. Ay hindi ganun na ng utak ko. Kaya itong mga Marcos na ito, yung mga kuwan na ito, hindi ko pinagpapaniwalaan lahat yan dahil declassified na nga lahat yan. Mula nung 2018, nung sulatan ko ang UBS, si Axel Weber. Ang tawag ko nga doon sa kanya, si Wanyan, si Spider-Man. Kasi oras na lumapit ka doon, Wanyan, mahuhuli ka ng sapot niya. Kaya nga nakulong si Ramos. Akala ni Ramos na porque dati siyang presidente, gagalang siya. O hindi siya gagalang, sino ka ba? Ayan ang katwiran ko. Sino ka? Kung hindi mo kilala yung bantay pinto doon, hindi nga ninyo alam kung saan galing yung mga treasury note yan. Yan ay dinala ng Japan sa Germany. At ikinuha nila sa Rothschild, hindi kaya ng Rothschild, kinausap itong Federal Reserve Bank ng Amerika. At sila nag-issue. May mga angkat pa nga dyan eh. Di alam na ninyo. Gusto ko lang kung kasi malaman ninyo lahat ang katotohanan, yung mga pera na yan. Kaya dahil yan, lalo ng mga mahirap. Dahil hindi yan pera ng mga Marcos, hindi yan pera ng Committee of 300, hindi yan pera ng mga Illuminati. Hindi yan pera ng International Monetary Fund. Dahil yan, ang kinatwiran ko, ayaw ko ipagamit yung mga ginto na yan. Kaya hindi sila. Kaya yung gulo-gulo na yan, yung na yan, wala silang pondo. Nangyari yan noong 2018. Kaya yan, kung wari yung kinukurakot ng mga politiko. Ngayon naman, ang yan, ang papel ng kinukukan yan, yung na yan, confidential fund. Yan, iikot yan hanggat hindi mapipirmahan yung na yan. Yung pondo para sa 2024. Kasi yung 2018, yung para sa 2019, August 2019, noong approval nila yan, upang ang pera maipaabot sa 2020. Ganyan na naman ang gagawin nila. Kasi yung mag-utang, walang magpapautang dyan. Kaya nga inunang parusahan muna sa labas ng bansa para magipit, walang hihingian ng tulong ang mga Marcos. Dahil walang pera ng Illuminati. Puro press release na lang yan. Sinasabi ko na lang ang totoo sa inyo. Ngayon alam na ninyo. Kaya yung mga ginto na yun na napunta sa UBS. Nasa 4 na banker yan. Nandyan sa aklat ni Daniel yan. Hindi na ninyo nakuhanan yan. Yung mga ginto nilarawan doon sa 3 inahagi sa apoy. Yung ika-4, yun ang Buddha. Kasi 4 na bunker yung pinaglagyan yan. Gusto ko lang talaga malaman ninyo. Para hindi na kayo linilin lang. Para yung mindset ninyo na kay Marcos yan, mawala na. Kung talagang kanya yan, naging presidente siya, bakit hindi niya makuha? Yung sa Belgium, hari ng Belgium, sinisingil niya. Anong sabi ng hari ng Belgium sa kanya? Hindi ikaw may-ari, hindi Marcos ang may-ari. Ganun din sa Malaysia. Hindi Marcos ang may-ari. Kaya ako, kilala nila. Pero ako, hindi ko basta-basta
Ako, paguguyo sa mga yan. Sisiguruhin ko na ang makikinabang dyan, yung mga mahihirap. Dahil kung makikutsaba ko kay Marcos, kawawa na naman ang mahirap. Kaya minumura ko nga yan eh. O, sige na. Tama na. Dahil yan, nabubuang ng mga Marcos.